Maganda talagang alahas eh. Sa Mhm. totoo lang. Ang daming benefits sa alahas. Mm. Doon ko nasabi na talagang ang alahas ang napakagandang investment. Paldo. Oo, paldo. Kaya nga 'di ba sinasabi natin kahit yung mga mayayaman may alahas. Oo. Central Bank, mayayamang bansa may alahas. Oo. Kasi reserve siya. Hindi siya Mm. bumabalik sa zero. Kahit noon pa man, 'di ba, walang pera, nagti-trading sila alahas. Nagdidig sila. Ang hinahanap nila alahas. Eh Oo. nandito yung alahas sa harap natin, 'di ba? Oo. Even before, ang ginto talaga, simbolo yan ng yaman at saka yung wealth ng tao. Pero sa panahon ngayon, napapansin nyo ba, I'm sure hindi lang ako, parang nabuhay yung interest sa mga tao sa ginto. Lalo na sa social media kung saan kaliwat kanan po ang live selling, hindi lang ng ginto, diamonds din. Marami nagtatanong tuloy ngayon, talaga bang investment ang pagbili ng mga alahas? Ginto o diamond man yan? O trend lang ito ngayon kasi uso siya? At ngayon na makakausap po natin ay ang babaeng matagal na sa industriya ng ginto at ng diamonds. Isa po siyang negosyante na nakita ko mismo kung paano niya pahalagahan itong negosyo niya at yung mga tao na kasama niya po dito sa negosyo. Straight from the heart ang kasama po natin ngayon, the one and the only, ang reyna ng ginto at diamonds, Miss Mayet de la Rosa. Hello! Hello! Ay, nako. Kamusta? Eto, naglalaro ng ginto. Alam mo, na-excite agad ako nung nakita ko yung mga ginto sa harap. Pero siguro, simulan muna natin sa paano ka ba nagsimula sa mundo ng pag-aalahas? Alam mo, nangarap lang talaga ako eh. Parang isang Pilipina na gustong magkaroon ng maayos na buhay. Mhm. So paano ba ako magkakaroon ng maayos na buhay? So yung kapatid ko kasi nagiginto. And ayun, naging sales lady ako for 10 years. Nagbibenta talaga ako ng alahas. Nakipag-deal, pag gusto mo, ako yung kakausapin mo. So ako talaga tindera ng alahas. Okay. Yun talaga ang pinagsimulan ko. Ang amo niyo po ba noon ay Chinese? Kapatid ko Kapatid mo? na marunong maginto. Yeah. Pero siya mismo, paano siya nagsimula sa mundo ng pag-aalahas? Ano siya eh, buy and sell. Okay. And then sabi niya parang gusto ko rin magkaroon ng display. Oo. Pero wala akong tindera. Sabi ko, kuya, graduate ako Hindi, magtinda ka ng alahas, maganda to. Maganda tong business na to. Oo. So sa pagtanaw ko ng utang na loob, sige, tutulungan kita para may i-put up mo yung jewelry store mo. Ako ang magiging tindera. Anong course mo, Miss Mayet? Chemistry. Layo. Tapos, lang. yeah, Oo. Pero before ba, syempre nung kinuha mo yung course na chemistry, for sure wala pa sa pag-aalahas ang nasa utak mo nun. Ano talaga sana yung gusto mong trabaho na kuhanin kung di ka napasok dito? gusto ko talaga mag-abroad. Chemist? Hindi. Ano? Gusto ko kasing yumaman, magkaroon ng magandang buhay. Oo, at- And then isa yon, 'di ba, yung pagpunta sa Oo. Japan. Eh hindi naman 24 ang bewang ko, 'di ba? Basta gusto ko siya gustong pumunta ng ibang bansa kasi dollar yung kinikita doon eh. Oo, parang nasa utak Oo. mo, pag nagpunta ka ng ibang bansa, doon ka yayaman. Oo, parang gano'n eh. Parang, Hindi mo ever naisip na nasa alahas pala ang pagyaman. Wala. Nag-aano ako sa sarili ko na bakit naman ako magtitinda, pero sabi niya, sige na, tulungan mo ako eh. Trinay mo lang at nagustuhan Oo, mo. yun, gano'n lang. Nung nag-start ka na magtinda para sa kuya mo, na siya talaga yung originally Oo, may alahasan Yes, kung yes, tawagin. When did you realize na, uy, okay tong business na to, gusto ko to? Mga ilang taon ka nang nagtitinda nung na-realize mo yon? Ano lang, buwan lang. Kasi tinaas niya agad yung sweldo ko. Yeah. Magkano yung sweldo mo? If you don't mind me asking. Parang from doon sa company ko is mga 5,000. Ginawa niya agad 50. Per month. Yeah, nung mga panahong yun. So talagang kailangan ko siyang i-embrace. Kasi wala, yun yung sweldo nga sa ibang bansa, yun yung pinapangarap ko. So nasa Pilipinas ako, kailangan ayusin ko yung trabaho ko. Pinagbuti ko talaga. Hindi ako marunong magbenta. Nagbabasa ako ng libro kung paano ko maiko-close yung mga deal. Kasi wala naman talaga ako sa sales eh. Doon sa 10 years na pagbebenta mo ng alahas, ano yung pinakamahal na naibenta mo? 5 million? 5 million Nung mga worth? panahong yan, oo. And during that time, magkano pa lang ang per grams ng ginto? Mababa, 10 nako, years ago. ano lang siya noon, wala pa 1,000. Ang 24 karat, nag-start kami, 250 pesos per gram. What year was this? I think 1995 to 1996. At ngayon, magkano na per gram ang 24K? Almost 10,000. Or sometimes more than pa Yeah. sa ibang sellers. Sabi Ano? ko nga lang Wow! nung From bumili- 200 pesos to... Yes. Meron kang 25,000, meron ka ng 100 grams. And now, pwede mong ibenta yung iyong 100 grams na more than 1 million.
Siyang swerte ng mga nakapag-invest Yun. during that time ng Nung sa panahong yun. 24K Oo, gold. oo. So after 10 years ng pagbebenta ng alahas kay kuya, na-realize mo na kaya mo na on your own. Paano ka nagpaalam sa kanya? And paano mo sinimulan na yung Mayat de la Rosa? Gusto kasi akong dalhin ng asawa ko sa abroad, and then sabi ko, parang ang makakapagpapigil lang sa kanya ay magkaroon kami ng business dito sa Pilipinas. So talagang pinilit kong magkaroon ng sariling negosyo para ma-hold ko siya kasi para mag-stay kami ng Pilipinas. So yun, sabi ko, magninegosyo tayo, hindi ka aalis. Pinabalik ko siya from abroad, papunta ng Pilipinas para magnegosyo. And doon, nag-start na akong magkaroon ng Mayat de la Rosa. Naintindihan naman agad ni kuya. Medyo mahirap kasi ikaw yung Siya ikaw yung nagsimula eh. Oo, so Kasi ikaw yung number one yes, sa sales niya eh. Oo. mahirap. It takes 2 years para matanggap ng bawat isa. Pero sabi ko, kailangan ko rin mag-grow, kuya. Kailangan ko rin i-consider yung family. Paano yung nangyari nun? Hindi ba nagkaroon ng rift sa pamilya dahil sa ganung pangyayari? Hindi natanggap. Yung pagmamahal naman, hindi naman nawawala yan eh. Nagkaintindihan din nung bandang huli. At least naayos pa rin naman Oo, sa dulo. oo. Yung Santa Cruz po ba ang first branch ng Mayat de la Rosa? Yeah. Yung pinuntahan ko? Yes. Ang description nila sa akin, ay si Miss Mayet, ito yung pwesto niya. Ganyan lang siya kaliit. Totoo yun. Isang tao lang yung pwedeng kong i-assist. Oo. And then yung stock ko, ang interval niya, ang lalaki. Mga ilang peraso lang. Kasi maliit lang yung aking pinagsimulan. Magkano ang investment mo nung Mga nagsisimula ka? 500,000 lang yung nagsimula. 500,000. 500,000 lang. Tapos, in-expect mo ba na dadami, lalaki ka ng ganito? Hindi eh. May mga nagtiwala lang talaga. And alam mo, ang kinapital ko lang dyan is face value. Pwede ka palang magtrabaho na ang nakasalalay lang yung mukha mo, yung kung paano ka makikipag-deal sa tao. Tiwala lang. Tiwala. Pag sinabi mong bukas, bukas yun. Pag sinabi mong 4 p.m., 4 p.m. yun. Hindi yung tomorrow. Oo. O, yun yung mga tipong gano'n na usapan. Yung 500,000 na capital mo for this business, Mm. ito ba'y ipon yung mag-asawa? Yun. Ipon to o utang? Paano? Ipon. Yun lang kasi yung naipon ko ng mga panahon yun. Kasi, lang todo. oo, kasi syempre ang dami mong meron ka ng mga nag-aaral na anak, may bahay ka ng hinuhulugan. So, ang dami mo na mga binabayaran. Kaya kunti lang yung naipon namin ng mga panahon yun. Anong taon nagsimula si Mayat de la Rosa? 2006. 2006, meron kang 500,000 peso capital, isang branch lang sa Santa Cruz. At ngayon, 2026 na. Ilan 20 na ang years. branches nyo? 20. 2 dekada ka na. Ilan na yung branches nyo? 20. Paano mo na-oversee yung ganun kadami? Paano mo nasisiguro na hindi ka nananakawan ng alahas? May mga auditors kami, may mga hinahire kaming mga tao na talagang nag-aayos ng sistema namin. Hindi na rin namin kaya na pero family for sure lang. in that long, yung 20 years na yun, nangyari na rin sa'yo yung Yes, lahat. At doon nanakawang ako ka. natuto. Doon Oo. ako natuto. Magkano sa mga yung pangyayaring pinakamalaki na nanakaw sa'yo? 6. Million. Yeah. At ngayon, mas mahigpit kayo. Napakahigpit ko ngayon. Grabe. Mas ngayon kasi 20 branches na yan. Yun nga kasi yung kaakibat ng business na to kasi physically nakikita nila eh. Oo, At alam nila kung magkano yung worth. So sometimes, hindi naiiwasan, natitempt. sila. Kumbaga sabihin na natin na struggles Yes. sa negosyo na meron Mm, ka. Kung paano yung mga makukuha mong tao ay Oo. trusted talaga. Kaya it's nice na yung mga anak mo kasama mo rin sa Yes, business na to. oo. Kailangan na kasi sa dami na ng aming mga branches, kailangan talaga bukod dun sa mga auditors, bukod pa dun sa mga hinire naming ibang tao, kailangan talagang personal na tinitingnan ng may-ari. Kasi alahas siya eh. Oo, gusto Oo. nila yung business na to. Oo, Oo. kasi nakita nila yung paano yung buhay mo kung alahas yung tinda mo or alahas yung iyong pinagkikitaan. Oo. At ngayon, iba na ang labanan. Yes. Dahil hindi na lang siya basta physical stores. Mm-mm. Ang daming online sellers, mamayet. Sa dami ng online sellers, talaga bang kumikita pa sila lahat? Kaliwat kanan, sobrang dami. Ikaw na mag-explain, bakit dumami ng ganito? Kasi alam mo ba ang mga tao, simula nung pandemic, tinamad na silang pumunta sa mga physical stores. Kasi nakakabili na sila online eh. Bakit pa ako aalis ng bahay? Or bakit pa ako pupunta, pipila or magagasolina? Kung pwede naman akong bumili online. So yun ang katuwiran ng tao. Kaya talagang malakas ang online. Even sa jewelry. Oo. Nabago talaga nung simula nung pandemic yan. Pero ang dami kasing, ayun nga, ang daming na-hook sa jewelry business and doing it online. Oo. Is it Kumikita. safe to say na malaki ang kita? Kumikita sila.
Oo. Kasi unang-una, hindi sila nangangapital. Yung mga online seller na nakikita mo, karamihan dyan, pupunta sila sa supplier, Oo. direct supplier. Oo. O let's say sa akin, Mm-mm. may magla-live sa akin. Wala silang kapital doon. Ila-live nila lahat yung aking alahas. Magpipresyo ako sa kanila ng wholesale and then magma-markup sila. Mm. So walang problema. Doon sa office ko, kompleto, may internet, lahat. So may mag-a-assist pa sa'yo. And then, ibebenta mo lang si jewelry. Ganon din sa ibang bansa. Yung mga online seller. Ganon din ang ginagawa nila. Kumbaga pagalingan na lang. Yeah. At saka Oo. paramihan ng buyer. Parokyano. Oo, yun na lang. Anong difference ng pagbebenta sa physical store sa online? Kumbaga mas madali bang ang selling sa physical or mas madali makabenta talaga online? Mas madali sa physical. Kasi maraming nakikita ng tao. Oo, kasi luxury items to eh. Kailangan yung isukat, kailangan yung trust, 'di ba? So kung magkaharap kayo, ay kilala na. Pero kasi kung sa online ang daming tanong, mahirap mong i-close yung deal lalo na kung mga Malalaki. malalaking Malaki item. ang deal. So mas okay talaga yung meron kang physical store para mas madali yung bentahan. So ang mga madam mo na malalaki, preferred pa rin nila to go to you. Yung Physical talaga nilang physical, titignan para yung items. nasusukat nila Mhm. kung bagay ba sa kanila. Mm-mm. O bibili sila ng mamahalin, hindi naman pala bagay, 'di ba? Mm-mm. Maganda kasi sa picture siya, Oo. pero minsan pag sinuot mo hindi pala bagay sa iyo, Tama. 'di ba? Pero Madam Mayet, ano nga bang meron sa gold jewelries and even diamonds? Bakit siya sobrang patok ngayon? Actually, smart na ipon siya. Bumili ka, 'di ba? Meron kang pera and then ibinili mo siya ng alahas. Pera din ang alahas. At the same time, masusuot mo siya. Mai-enjoy mo, 'di ba? So pwede mo siyang ipang araw-araw, ipamana, 'di ba? Mga ganon. Oo. At kung nagigipit ka naman, pwede isan lang. ang daming mga pawn shop. And then nandyan din si Mayat de la Rosa na Yes. pwede mong ibenta ang iyong alahas. Oo. So smart na ipon siya. Bakit ka magdadalawang isip, 'di ba? And eto kasi, ang mga central banks, may mga reserves sila ng gold. So ibig sabihin talaga, ang gold talaga wealth yan. Ang maintenance yan, hindi mo siya pakakainin. Kahit kumupa siya, may value siya. So katagalan, itatago mo lang siya. Hindi na rin lang siya basta binili mo na gamit, kundi wealth na rin siya. And sabi nga ng mga iba, hindi daw siya investment, asset lang daw siya. No. Kasi ito rin, sabihin na natin, ang sinasabi kasi nila is merong pera na gumagalaw araw-araw. Kasi ako, nagdinegosyo ko alahas eh. May galaw siya ng pera araw-araw kung Oo. magbibenta ka, di ba? Oo. So kung sinuot mo naman, after a month, ipa-appraise mo. Baka naman nag-appreciate na yung ginto. Ganon din naman ang stocks, di ba? Kung nag-ano ka sa stocks or nag-ano ka sa bonds, kinakailangan mo din i-monitor. Oo. So, ganun din ang ginto. Pag alam mong kita ka na, ibenta mo na. Kung hindi Oo. pa naman, di mag-intay ka. Isa nga daw to sa sinasabi ng iba, not just you, na hindi lang siya basta ginto. Hindi lang siya basta jewelry. Yeah. It's an investment. Pero, ang dami kasing types ng gold. Yeah, Ngayon, ang okay. next na tanong na nila, kung bibili ng ginto, Saudi gold, Japan gold, meron pa ba ibang klase ng gold? Turkey. Turkey Galing gold. sa Turkey. Oo. Ano yung pinaka-okay talaga for investment? Nasabihin natin na 70 to 80% pag tinunaw, you'll get the amount of your money. Yes. Recommended ko talaga Japan. Japan. Oo. Ito pinakamahal siya ngayon. Pinakamahal. Oo. Kasi nga, unang-una, pwede kasi siyang daily use. Oo. And then, hindi siya nadideform. Oo. So, katagalan, yung na-preserve niya yung value niya na as pambuo. Sa Diba? Japan gold. Sa Japan gold. So, ito yung mas malapit na pag tinunaw, close yung 75% pa rin. 75% gold Oo, siya. Oo. Then hindi siya nadideform. So nami-maintain yung kanyang ganda. So, kung may pera, you go for Japan gold. Japan gold. Ano naman ang difference ni Saudi gold? Ang Saudi gold naman parang doon sa mga medyo yung budget nila medyo maliit. Okay. Kasi yung mga Japan gold, so doon nang Di ba galing 75% Oo, yung sabi mo? 75%. Oo. So doon nang galing yung mga Japan style. Ah. Kumuha kami ng mga gold na pwedeng gayahin to. Itong laking to na pwede kami mag-produce lang ng mga 20 to 30 grams. Pero ganito siya kalaki. Mas less yung babayaran mo. Oo. Pero malaki din siyang tingnan. Pero yung craftsmanship na ginagaya sa Japan gold, nakukuha. Nakukuha. Oo. Pero ang problema mong lang doon sa ibang Saudi, lalo na yung magagaan, yun yung madaling madent, nadideform. Oo. So mababawasan ng konti yung Value. value ng alas mo kasi pag may sira na, syempre iba yung scrap gold doon sa buo na gold. Kung ang Japan 75% kapag tinunaw, sa Saudi ilang sa percent? Saudi, based sa experience ko ha, mga
74.5 to 74.8. Kasi Konti mga ampaw, lang, oo, may minimal lang. oo, kasi may mga ano siya, may mga hinang, more on Oo. hinang. Oo. So yun ang nakakapagpales ng kanyang percentage. That one na hinawakan mo, is Mm-mm. that Japan or Saudi No, gold? this one is Saudi. Saudi gold. Yeah. Dalawa lang kasi lagi sinasabi niya is Saudi or Japan. Pero this one is from Turkey. Can I Yeah. see the Magaan lang Turkey? siya. Oo. Yeah, magaan lang, magagaan. Oo. Yeah. Ano naman ang kinaibahan ng Turkey gold? Mas maganda rin. yung kanyang mga craftsmanship. Mas Okay. maganda yung kanyang mga yari. Oo, Yan. oo. So, mas yung mga designs nila, mga Moderno. Parang moderno. Italian gold? May Italian gold din kasi, Yeah, madam. Italian gold. Pero kasi, karamihan kasi, ayaw kasi nila ng 14K eh. Most Yung ng Italian gold, 14K. 14 and 18. So, better na nag-Japan or Or Saudi Saudi. kasi. Oo. Ano bang meron sa 14K? Kasi nga there's 14K, 18K, and 24K. Isa-isahin nga natin. Ano bang difference? Ba't ayaw mo nung 14K? At hindi mo siya marirecommend sa mga mag-i-invest? Since 14K siya, mababa mo kinuha, mababa sanla. Gusto nila pag nagsanla sila, medyo mataas ang appraisal value. Yung 14 kasi, since mababa mo siya nakuha, mababa din yung appraisal value. Ayaw nila ng ganun eh. Gusto nila yung medyo mataas yung appraisal value. And ang 14 din, madali siyang magpula sa acid test. So, para safe yung appraiser, instead na 14, kukunin niya ng 10K. Kaya, nalulungkot sila, yung mga buyer na, uy, 14 ko yung binili, tapos 10K mo lang. Pero, actually, 14 naman yon. Nagwo-worry lang yung May appraiser. value pa rin Oo, naman. may value pa rin. Pero mas mababa kaysa Mas mababa sa 18, lang nila 18 at ina-appraise. 24. Oo, kasi Ano ba ibig sabihin mamayan pag nagpupula? sa acid test yun, dapat ang color niya is parang hindi siya magbabago. Oo. Minsan kasi, dahil doon sa alloy na ginamit ng Italy, madali siyang mamula sa acid test. Mm-mm. So, kino-consider nila agad yon as 10K. Mm-mm. Which is 40 naman. So, doon talaga nasira yung mga Italy dati. Oh. Kaya, hindi talaga yung mga Pilipino bumili ng 14K. Ah. Ayaw nila yung kukunin ng mababa yung kanilang 14K. Okay. Conservative ang appraiser. Oo. Ayaw nilang malulugi. So, ba't ko kukunin niya? Namumula agad sa acid test. Dapat hindi siya magbabago. So, kinuha na lang nila ng mas mababa. So even ikaw, para value yung money ng mga bibili sa'yo, ang kinukuha mo instead of Italian gold na 14K, although meron ding Italian na 18, 18 better. ang mas binibenta mo are Japan, Saudi, and Turkey gold na 18K din. So may 10K pa, madam? Yes, yun yung May mga 8K pa? Yeah, may 8K pa. Yun yung unang panahon. Ilan tong K? Ngayon ba meron pa, wala na? Meron pa. Yung mga pinamana, nung milestone kasi, ang jewelry kasi mga pinapamana yan eh. Yung pinamana sa kanila nung unang panahon, nandun yung 8K, 10K, 14K. Pag per gram, meron pa rin hanggang ngayon na 8K kung magkan. Meron. So how Meron pa much rin. siyang bentahan ng 8K ngayon? Depende yan sa sa kung ano yung global price, kung ano yung market price. Mm-mm. Let's say ang gold ngayon is 10,000 per gram. So on 8K is 33%. So 3,333. Base siya doon sa kung Grabe, ano yung kinumpute niya sa utak niya, guys. Yun. So 33% siya, 3,333. Ganun. May value pa rin. Yes, Oo. oo. Hindi naman sa walang value. Yun nga lang, yung iba kasi talaga, mas gusto nila na kung may extra talaga, they go for either 18 or 24. And yun din ang recommendation mo. Oo. When it comes to diamonds, Mm-mm. bakit mas maraming bumibili ng gold as an investment Mm-mm. kaysa sa diamond? Anong pananaw mo sa pagbili ng diamond jewelry? Ang thinking kasi nila, yung diamond hindi nasasanla. Nahirapan kami isanla niyan. Kasi ganito yan eh. Ang pag-aral kasi ng diamond, napakamahal. Limited lang ang mga appraiser sa Pilipinas na kayang i-sustain na magpa-aral ng tungkol sa diamonds. Kasi giya yan eh. Pag-aaralan mo sa ibang bansa. Bihira yung appraiser na nag-i-estimate ang Yung mga diamond. nag-GIH Yeah. dito. So yun Oo. talaga ang nagiging problema. Kaya ayaw nila ng diamond. Hindi nila binavalue yung diamond. Kapag pumunta ka ng pawn shop, Kasi wala nga silang appraiser. Wala silang capable na Hindi appraiser. dahil walang value. So Yeah. kung nag-invest ka sa diamond, sa ibang bansa ka pupunta Oo. para magbenta? Meron mga appraiser dito rin. May mga pawn shop na nag-appraise ng diamond. Pero Kaya kayo lang mismo limited sa lang. Mayet, Kami, meron din. meron Oo, din. Meron din Bumibili kami. kayo ng mga natural diamonds. Yes, kaya kailangan
Kailangan may certificate. May GIA cert. Hindi naman. Basta mapapatunayan lang na natural diamond. Pero meron din bang pang test to see kung Yes. lab grown or natural yan? Meron Kasi kami. nagkalat din ngayon ng lab grown Meron kaming pang-test niyan. Oo. So ikaw, marirecommend mo ba na mag-invest din kung may extra sa diamonds? Oo, kasi ang diamond naman may basihan din yan sa pagpresyo. Kailang syempre, bumili ka ng diamond sa alahera mo talaga para pagtatapatan ka ng presyo. Okay? So kasi yung iba kaya siguro nadadala sila dahil ang diamond kasi pwede ka sa talagang mag-price ng kung ano yung gusto mo. Okay. So kami, since sa Mayet, meron lang kaming certain amount na i-add on. So sa alahera mo talaga. And sasabihin sa'yo kung ano yung quality, generous kami sa ginto, makapalang ginto. So ang ginto pa lang nitong diamonds na binili mo is let's say 100,000, gold pa lang niya is 50,000 na. And then ang karat niya is 1.5. May explain sa iyo ng maayos. Oo. So kumbaga nabebenta rin siya na isasanla over time kung may appraiser dun sa pupuntahan na pawn shop. Oo. Yun pala yun. Kaya Kasi merong mga naniniwala na it's better to invest in gold than in diamonds. Ikaw? kung may pera ka naman, why Both? not both? Oo. Pwede kasi tumataas din ang value ng diamond. Kaya nga lang, yun nga lang yung nagiging problema. Ang Pilipino kasi, bibili sila, gusto nila dadalhin sa pawn shop, gusto nila pag nangailangan sila, madadala nila, mapapalit agad nila ng pera. Yun yung mga Pilipino. Pero kung mamimili ka ng isa lang, halimbawa yung nanonood sa atin ngayon, di naman ganun kadami yung pera. Gold or diamonds, saan that mag-invest? Gold. Kasi ang daming buyer ng gold now. Kahit saan ka pumunta, pwede ka magbenta ng gold. Kaya kami mas nakikilala, dahil yung mga bumili sa amin ng gold dati na napakababa, ngayon na ibebenta nila, hindi lang sa amin. Kahit, naku Miss Mayet, yung binili ko sa iyo na 10,000, 100,000 na now. Talagang Ibang mag-appreciate ang gold. gold. Oo. Okay pa ba mag-invest sa gold ngayon? Ang taas na? O antayin namin bumaba? Bababa ba yung presyo? Para sa akin kasi hindi naman ako economist. Oo. Ano lang siya, bababa siya, pero nagko-correct lang. Maximum na ibinaba lang sa experience ko, mga 200 pesos lang ang ibinaba. Tapos aangat ulit. Aangat uli. At Yun patuloy yung pag-angat. Patuloy ang pag-angat. Tataas pa siya. Halimbawa, bababa siya, akala mo, break even lang siya. Hindi. Mahihit pa niya, mas mataas pa doon sa dati. Yun ang laging nangyayari sa gold. So, pwede pa rin. Wag kayong matakot na dahil mataas ang gold, ayoko na. Ayoko na bumili, baka bababa. Hindi na yan bababa. Maraming gustong bumili ng gold. Baka mamaya, maubusan na kayo ng gold. Mauubos ba ang gold, Madam Mayet? Or same ba siya ng lab-grown diamonds? Ang gold lang kasi namimina yan. At hindi ganun karami yung mina natin ng ginto. Hindi siya pwedeng gawin sa laboratory na sasabihin mo, pag naubos na yung gold, gagawin na namin sa laboratory. Hindi, minimina lang to. Sa dami na nagkakagusto ng gold, baka yung mga supply natin ng gold, 'di ba? Hindi na ganun. Bumababa yung supply, kaya tumataas yung demand at tumataas din yung presyo. Oo. What's your take on lab-grown diamonds? Gusto ko talaga Legit natural. Because? Kasi may resale value na siya Para sa akin kasi, ang lagi kong sinasabi sa kanila, itong lahat ng binibili nyo sa akin balang araw, tataas ang presyo or investment ito. Hindi ka lang basta bumili ng gold. Pera din yung kapalit nung gold mo. Kung wala pang resale value yung sinasabi mo, paano ko ima-market? Unlike kung this one is natural diamond, meron ng merkado para sa resale value ng natural diamond. So, kaya ko nang sabihin sa kanila na pag binili mo sa akin ng 100,000 yan, ibenta mo anytime 70,000. Diba? May depreciation ka lang. And after a year, maaari pang mag 100 plus yan. Yes. Paano ko ima-market yung Lab-grown. na kung hindi ko naman alam kung magkano ang resale value. Hindi pa nila na nabibigay talaga kung magkano talaga ang resale value. At And kung magkano talaga yung nagagawa siya, may possibility Iba-iba. mababa. Oo, kasi Parang walang value yung pera. Kumbaga para kang nagsayang ng pera pag bumili ka ng... hindi naman nagsayang kasi may diamond pa rin siya. Oo. Kaya lang ang sinasabi ko, kaya nilang mag-produce ng mas marami. Siyempre, pag mas marami kang produce, baka mas bumaba yung presyo, di ba? Anila mo yun? Unlike kung talagang natural siya, stick lang yung price niya. And mayroon siyang basihan ng presyo. Kung first time buyer ka ng jewelry, saan sila dapat mag-invest? Alin dyan ang perfect para sa Ayan. kanila? Ito mga alahas na suot ko,
Japan. Okay? And then yung ating mga Saudi, mga Turkey. Pero kung ayaw nyo naman ng gagamitin, so meron tayong mga gold bar. Sabi nila, asset din daw to. Asset daw to. O sige, lagay na natin sa asset. Hindi na muna investment. Asset. Kung gusto mong magbumili ng property, which is asset, diba? Million yun. Diba? Mag-asset ka na lang muna. Meron kang 12,500 or 13,000, pwede kang bumili ng gold 1 bar. grams yan. 1 gram. 1 gram. Oh, and then Oo. itago mo lang. Oo. Tago mo sa vault mo, Baka tago mo sa after vault 6 ng months, mas mataas after na 6 presyo. months, pwede mo na siyang ibenta or pwede mong ipamana, pwede mong irigalo, lahat. Anong difference ng pag-i-invest sa ganito sa jewelry na nasusuot? Kasi ito international pwedeng bilhin eh. Kahit sa ibang bansa, pwede nila itong bilhin. Minsan kasi kung let's say used na or naibibenta pa rin. Pero kasi ito, una tsaka mababa yung kanyang craftsmanship. So, 'di ba? Hindi ka masyadong nagpipay doon Nag-spend sa on craftsmanship. doon Oo. lang sa ano. Sa grams lang sa ng grams gold ang lang, at saka babayaran mo. konti lang yung i-add on. Oo. Unlike kung jewelry, mas malaki yung add-on. So depende na lang sa first time buyer kung gusto niya nang nasusuot or mas gusto mo ng subtle lang ako, tatago ko na lang. Tago mo lang. Okay, so si 24K, ilang percentage naman yung gold nun kapag tinunaw? Kasi kanina sa 18K ay 75. Oo. Si 99.99. So kung 10,000 ngayon, 99.99. Ang alloy lang niya is 0.00 something na silver. Kaya pala nakalagay dito 999.9 fine gold. Oo, fine gold. Kaya yung ibang may extra talagang mga madam, Oo, yan ito. talaga. Oo, kasi ano talaga yan eh. Kung ano talaga yung market price, pwede nilang kunin yan. And then, mas mataas pa kasi gold volume na siya eh. Nakalagay na siya sa gold bar. Hindi mo na siya tutunawin or Oo. pure gold na siya. How would someone know kung yung nabili ba nilang jewelry, mapasinusuot or gold bars ay legit or hindi? Marami na rin bang Yes. scams? Naku, madami. Kailangan talaga, unang-una kong pinapayo muna ha, pumunta ka sa legit na seller. Kasi, meron naman itong mga hallmark na pwede kong ituro sa kanila, yung mga ganyan. Sa Japan 750, Gold, yeah, 750. 750, 999. Kaya lang, ang problema syempre, nagagaya na siya. Ang pinaka-best niyan is, dadalhin mo siya sa kakilala mo or katulad namin na nag-a-appraise din ng libre para ipa-appraise kung legit ba yung gold mo. Kasi nga, sa hirap ng panahon ngayon, lahat kaya nang gayahin ng iba. Yung may mga masasamang loob, ginagaya nila. Kung naman ikaw ay may knowledge naman tungkol sa alahas, pwede mo naman tingnan yung mga hallmark. Nakalagay naman dyan. Kung 24K, lalo na kung mga imported, nakalagay yan sa loob. Kaya Nakalagay lang the dito. problem is, minsan nga, sa galing nung nanggagaya, Yun. nagkagaya even the 750. So Yeah. minsan yung buyer, pagdating dun sa appraisal, saka lang niya malalaman na yung nabili niya ay Yes. fake pala. Kaya sabi ko, huwag kayong bastang bibili ng alahas sa hindi nyo kakilala. Kasi luxury to. Mahal ang babayaran nyo. So, doon na kayo sa sigurado para mas safe yung pera mo. Kasi gusto mo yung pera mo, ipapalit mo ng another pera, ba't mo naman hindi pa I-invest na i-secure? hindi ka kilala. Oo. Oo. So, kailangan i-secure mo yung pera mo sa tama. Bumili ka sa legit na seller. Ano naman yung sinasabi nila na bomba gold? Bomba gold. Let's say, eto, i-quote nila, gagawa sila ng silver na alahas. alahas. And then, i-quote nila to, minsan tanso para mas mabigat. Kasi ang silver magaan eh. And then, i-quote nila yan ng mga 10 grams na 18 karat. Ang hirap i-detect nun. Then, lalagyan nila ng hallmark. Kung ano yung nakikita nila sa Japan, lalagyan nila ng hallmark. And then, ipi-plate nila to ng mga 10 grams na 18K. Nangangapital talaga sila. So, magkano lang ba yung 10 grams na 18K? Let's say, gumastos sila ng 100,000. Okay. Eh, ang halaga na nito ngayon is 900,000. Oo, kasi Okay. ilang grams to eh. Oo, 100, Oo, di ba? 100 grams So, 900,000, nangangapital din sila. And then, pag minsan, hindi siya ma-check through acid test kasi nga, ang kapal ng plated niya. Pero, kung meron namang machine yung pawn shop, madidetect siya. Babasahin siya, hindi ganun yung purity So, may niya. mga naluloko din May na naluloko. pawn shop. Kasi hindi naman lahat ng ibang mga appraiser or hindi Ang naman aral lahat talaga. hindi naman lahat ng namimili is merong machine. Oo. So based lang sila sa acid test or doon sa ikukuskus nga lang nila. Pag makapal yung plated and then pag putol mo niyan, hindi ipapaputol yun. Di gusto mo, naku, ibibenta lang pala sa'yo, 500,000. O, di ba? Kukunin mo na, naku, 500,000, mabibenta ko ng 800,000, may 300,000 ako. Pero wag mong putulin para mabenta mo na mas maganda. Hindi mo alam, bomba gold pala yan. Pag pinutol mo, iyon.
inano lang siya. Plinate lang siya ng Silver pala na yung loob niya gold-plated. tanso or Oo. silver lang. Pero plinate siya ng napakakapal na 18 karat. Sa inyo, ilang beses nang may nagtangka na Marami. gano'n? Anong Nako. ginagawa? Hindi niyo sinusumbong sa pulis na yung mga gano'n? Ako, minsan, Sinusumbong mo, sinusumbong ko. pinapahuli mo? And then, Oo. pinuputol ko na talaga para Oo. hindi na siya pamarisan. Kasi at saka ang ginagawa Mm-mm. siguro nung iba ayaw ipaputol, no? Pag Yes. gano'n, nararamdaman nyo na, ay, Ay, mukhang may naku, hindi something. yan. At saka, pag alahera ka talaga, alam mo yung bigat ng original pag gold. hawak mo, alam mo na. Alam ko na, oo. Kahit sa mga nung dati may bomba na gold bar, alam ko na yung May hawak nagtangka rin magbenta Oo, sa'yo may ng mga bomba ganon. gold bar. Oo, yung ano siya, yung bilog. Ang gold bar kasi nating local is bilog eh. Ang tinitira nila yung mga walang alam sa ginto. Tapos may mga kasama na sa probinsya. So sila yung prone sa mga ganon. And then pag pina-appraise, ang bibigyan sila ng sample na original. Oo. Ipapa-appraise sa akin, original. Pero wina-warningan ko na sila. Sample lang yan ha. Huwag kang magbibitaw ng pera dyan. Matagal na yan. 30 years, ganyan na ang modus operandi nila. So, huwag kang mag-ano. And then sabi niya, hindi ma'am. Hindi. May sample sila ma'am. Mag-ano lang ako. Pagdating sa akin, ma'am, kapareho nung, hindi nga to ginto. Hinawakan mo lang, hindi ginto yan. O, test natin. Sure Hindi, na. sure, hindi ginto. Doon sa tagal ng pag-aalahas mo, never ka naloko ng mga ganyan, yung modus na bomba gold na yan? Wala. Hindi pa That's ako. nice. Oo. Awan ng Diyos, hindi pa ako. Pero ang daming nabibiktima. Pero yung mga appraiser ko, may appraiser ako na nadali na kasi hindi sila medyo naano sa pero kasi ako nasabi hindi mo grabe talaga. yung gold plated Oo, eh. Pagka hindi talaga. in-acid test, hindi lumalabas agad. Aside from bomba gold scam, ano pa yung mga scam sa ginto? Online. Ako kasi naka-blue check ako eh. Pag sinabi ko sa mga buyer ko, punta kayo sa legit na Mayat de la Rosa. Halimbawa, Santa Cruz. Oo. Kaya dun sa online shop Online namin na shop Mayat mo, de la oo. Rosa. Lahat ng sasagot sa inyo may blue check. Verified. Ngayon may papasok na Mayat de la Rosa. Wala siyang blue check. And then makikipag-transact siya dun sa mga customer namin. So sabi ko, hindi ako yan ha. Pag hindi yan naka-blue check, hindi ako yan. Oo. Ayun, mga ganon. yung Ginagaya. profile Pati nyo. profile ko. Nangyayari yan. Maniningil sa mga clients Yes, ganon. nyo. Nangyayari yung mga Sa mga ganyan. ganong pagkakataon, kayo ba binabalikan ng clients? Hindi naman. May nangyayaring gano'n na binabalikan kami. Pero sin-explain namin. Lagi ako pag nagla-live, sinasabi ko, ito ang verified na Mayat de la Rosa. Anong reality ng negosyo ng pag-aalahas na gusto mo malaman ng tao na hindi nila alam? Yung hirap nyo dito. Bago ako naging expert sa gold, ang tagal, nag-aral talaga. At hindi basta-basta ang pag-aalahas, ang daming risk. Ito yung negosyo na talagang ang dami mong i-consider. Safety. So kung ang padlock mo 5 lang, ginagawa naming 10. Doon sa dami ng branches nyo, ma'am, yung 20 branches na yun, wala pa naman so far ang nagtangka. Yeah, thank you. Thank Lord. God, Oo, thank God. Oo. Wala pa naman? Wala pa naman. Oo, kasi ano talaga kami. Bago talaga namin pinasok to, pinag-aralan talaga namin. Kung Inaral paano. nyo, saan itatayo? Oo. May malapit bang May police oo. dyan? Lahat ng kailangan. Nakikipag-coordinate kami sa mga Oo. malapit na yung police station. Mm-mm. And then talagang nagtatanong kami sa mga expert kung ano ang mga dapat namin gawin Mm-mm. bago namin iput up ang isang jewelry store. So, masakit sa ulo siya, ma'am, Mm-mm. pero maganda talaga yung kita. Yes, of course. Kasi ginto siya eh. Wala siyang talo. Mag-iintay ka lang talaga sa tamang panahon. Wala siyang lugi. Hindi siya nawawala ng value. Ito yung negosyo na hindi ka babalik sa zero. At ito yung negosyo na talagang kahit maluma siya, tataas at tataas pa rin yung value. Nagamit mo na, nasira na, may value pa rin. 'Di ba? Pero Alam mo yun? mataas ang risk. Yun lang. Yung Mataas. safety, Yun lang yung medyo mataas. hirap kayo doon. Oo, yun ako nahihirapan. Oo. And ang pinakasandata ko lang dyan talaga is ang Panginoon. Oo. Ano man ang gusto mong gawin, maglagay ka ng mga 20 na security guard or lahat. Kung hindi siya ipagkakaloob ng Panginoon, 'di ba, na yung masasamang tao na may gawin sa'yo, hahadlangan niya yan. 'Di ba? Kasi naniniwala ako kahit meron kang 10 bantay, kung aatakihin ka ng kasamaan, 'di ba? Wala kang magagawa. Mangyayari pa rin talaga. Kaya Panginoon pa rin ang pinanghahawakan namin. Mm-mm. Huwag tayong makakalimot sa Panginoon. Totoo yun. Siya ang higit sa lahat. And lahat ng blessings na meron ka, Panginoon, galing lahat sa galing Kanya. Panginoon. Nakita kita kasi I went to one of her stores dito sa Santa Cruz. Nakita ko kung gaano ka passionate with your business. Pero now, na kinukwento mo siya sa akin, mas nare-realize ko kung gaano siya kahirap. Kasi I remember during that time, pag uwi namin ng bahay, sinasabi ko sa asawa ko, Oo. na grabe, ang hirap din nung industriya nila mamayat. Kasi nga, anytime, pwedeng may masamang loob na Yes, magtangka. oo. Yeah. Pero kahit gaano kahirap, ma'am, bakit
talagang dinire-diretso mo pa rin ito? Kasi ito na yung bumuhay sa amin eh. Mm. Ito na yung nagbigay ng mga pangarap ko, 'di ba? Ng pangarap ng buong pamilya. Mm-mm. Ang dami ko ng mga taong natutulungan, Oo. 'di ba? And sabi ko nga is, ito yung ipinagkaloob sa akin ng Mm-mm. Panginoon. Mm. Lahat naman may risk eh. Mm-mm. It's papaano mo lang siya i-handle. So kung natatakot ka, di mag-add ka ng maraming security. Yeah. Makipag-usap ka sa community kung Oo. paano kanila matutulungan. Yeah. Lahat may paraan. Oo. Walang madali, lahat mahirap. Pero may paraan pag gusto mo talaga. So ito ang ginusto mo, kahit Kahit mahirap, mahirap, itutuloy mo. Itutuloy ko. Oo, Oo. yun ang Pero sabi if ko. you have a choice, Mm. would you want etong ganito ka-high risk na business for your kids? Or kung may ibang option, Gusto ko pipiliin pa mo rin. yun? Gusto Gusto ko pa rin. Oo. Maganda talagang alahas eh. Mhm. Sa totoo lang. Ang daming benefits sa alahas. Mm-mm. Hindi lang nakikita nung iba. Pero kami na nasa alahas talaga, doon ko nasabi na talagang ang alahas ang napakagandang investment. Paldo. Oo, paldo. Kaya nga 'di ba sinasabi natin, kahit yung mga mayayaman may alahas. Oo. Central Bank, mayayamang bansa may alahas. Oo. Kasi reserve siya. Hindi siya Mm. bumabalik sa zero. Kahit noon pa man, 'di ba, walang pera, nagti-trading sila alahas. Nagdidig sila. Ang hinahanap nila alahas. Oo. Nandito yung alahas sa harap natin, 'di ba? Oo. Gaano ka-adik ang mga tao ngayon sa pagbili ng alahas? Parte na sila ng buhay nila at pinag-uusapan natin sa pamilya. Parte na siya ng bibilhin. Oo. So, kailangan may alahas kami ngayong buwan na to. Kasi nga, nakita nila kung paano sila pinayaman ng alahas. Anytime daw na kailangan nila, pwedeng ibenta. ibenta. Oo. Ganun. Kung merong lulong sa sugal, meron din bang mga lulong sa alahas? Yes. Grabe. Oo. Gaano? Yung mga Naku, nakilala mo eto, pa, no? nung una ha, Ano araw-araw bumibili? araw-araw bumibili. Saan sila kumukuha ng pera, Hindi, madam? pero araw-araw nagpapalugi sila. May mga ganon. Paano? Halimbawa, bibili sila ngayon sa akin. Ma'am, Oo. bilhin ko yan. Bukas babalik. Bilhin mo na uli. Ayoko na nito, gusto ko uli bagong design. May mga ganon. Gusto nila iba-iba yung kanilang alahas, araw-araw. Or halimbawa, after a month, ibabenta nila, ayoko na nito, gusto ko panibago uli. Yung kanilang mga savings talaga, nilalagay nila sa alahas. Okay. Sabi niya, sa alahas na lang. Kasi pag may party, masusuot ko pa to. Bakit masusuot ko ba yung 2 million ko o 1 million ko? O, diba? Sabi ng mga, diba alam mo yon? Tsaka O, yung sige. bibili na lupa at kondo. Pwede ko Oo. ba isuot yung 10 million ko na lupa at bahay? Pupunta ako sa party, makikipagsosyalan ako. O, diba? Ang hirap na isuot, ha? Diba? Oo, yun ang dahilan nila Yeah, sa'yo. yun ang dahilan Kasi nila. parang ikaw na mismo ang nagtataka for them na, Oo. Madam, kabibili mo lang kahapon, bibili ko. Ikaw na yung gumaganon. Oo, yun. Sabi ko, ma'am, bakit? Araw-araw may party ako. A-attend ako ng ganito, ng ganyan, di ba? Siyempre, kilala ako sa noong mga panahon yan. Ano naman siya, mga negosyante, hindi Oo, sila at saka, mga may case Oo, sila, may guys. So, Pinaghirapan yung pinaghirapan pera. nila. Oo. Bakit? Pwede ko bang isuot yung property ko doon sa sa Ayala Lama? Pwede ko ba isuot yun? Di ba? Anong edad yung mga nakikilala mo na talagang mga lulong sa pagbili itong mga alahas na to? 40 plus. Oh Yung my God. talagang nandun na sila sa stable na yung buhay nila. Oo, nandun na Oo. sila. Tama naman. Ito yung mga nakaipon na. Oo, yung nakaipon na sila. Oo. Or yung mga senior citizens, no? Na wala Oo. ng mga anak na pinag-aaral. Oo, yun na talaga yung Oo. kanilang buhay. Sa dami ng mga customers ninyo, online or physical, meron ba ever time na ano yung pinaka malalang experience mo na parang nabili yung pagkatao mo na customer? May ganon? Yung masama talaga yung ugali. Merong mga ganon talaga. Sabi niya, yan, bilhin ko yan. Pati lahat yan, lahat ng nandito, kaya ko bilhin. Parang ganon. Kabisado mo na, hindi Kabisado ko na, hindi ko pinapatulan. pinapatulan. Saan mas marami masungit? Yung bumibili ng mahal o yung bibili ng mura? Bumibili ng mura. Kasi yung mga kaibigan ko na online sellers, Oo. yun lagi sinasabi. Oo, yung bibili ng mura. Yung halos palo. Talaga? Oo. Kwentuhan mo kami. Grabe. Paano? Sabi niya ganyan, bumili siya ng halagang maliit lang, parang mga 1 gram. As in talagang, alam mo yon, mga 4 hours ako. Chacha. 3 hours. Grabe. 4 Bago ko hours siya na? ma-close. Okay, Oo. tas 1 gram lang to. Oo, 1 gram. Pero Physical to or online? online. Online, okay. Tinaga ko talaga siya. Okay. Siguro parusa talaga siya sa akin. Okay. Kasi sa store talaga, pag may bumibili mga 0.6, 1 gram, ayoko. Hayaan mo na yung staff. Oo. Paki-assist yan. Oo. Pandemic, Oo. 0.6, 3 hours talaga ako. Tsa. Yun yung unang kong benta.
nagbenta. Online? Oo, nung pandemic, Oo, 'di ba online? Ikaw pa yung sumasagot ng Ako time yung na sumasagot yun. kasi hindi ko siya mabitawan kasi sabi ko sa mga tao ko, kailangan nating tiyagain ang Kasi online. nagsa-start pa lang kayo nun para hindi eh. tayo magtanggal ng mga empleyado. Tama, kasi pandemic Yeah. yan. So, ang una kong customer, 0.6. 3 hours kami. Hindi ko pa na-close. Kinabukasan pa. Nag-video call pa kami. Para sa 0.6. Kasi baka daw ako scammer. Sabi ko, madam. Hindi totoo. Grabe, sabi ko. Pero sabi ko, wala to. Kaya ko to. Pagtitiis talaga ako. Pasa, picture, 0.6. Lahat ng 0.6. Grabe. Umabot ng 1 gram. Oo. Pero chinaga mo. Tiyaga ko talaga. Kasi naniniwala ka na hard-earned money rin nila yon. Baka At saka, naman ayaw oo nilang mas-scam naman. sa ganung halaga Oo, eh. tsaka, naman wala namang problema sa Pero, kung 0.1 o 0.6, customer benta pa rin yun siya. eh. Oo. Oo. At saka gusto ko ipakita sa mga tao ko na ang ini-entertain, hindi lang yung milyon ang bibilhin. Napakagaling. Kahit 0.2 ang bibilhin niya, kung paano mo in-entertain si buyer ng na, 1 million, ganon din yung 0.2. ganon din yung 0.2 or 0.6 or 1 gram. Oo, walang problema yan. Kailangan nating i-entertain sila kasi customer sila. Pare-pareho ang trato. Pareho lang sila. Gaano ka-importante yung after-sale service sa negosyong to? Naku, kailangan yan kasi jewelry to. Oo. Ang alahas kasi baka masira. So, kailangan talaga yung after sales service dito sa jewelry. Hindi yung So, parang gaya nung iba na pag nakabenta na hindi na No. magpaparamdam. Even yung sabi ko nga is, pag ayaw mo na sa akin mo rin ibibenta. Isa yun sa mga after sales namin. Oo. Para kasi, mas naaalagaan mo yung mga kliyente mo. Hindi yung nakabenta ka lang. So, may problem, dalhin mo lang dito sa Maya de la Rosa. So, lahat ng problema sa alahas, hindi lang kami magaling nung nagbenta kami. Even may problema na. Kung ayaw kayo sagutin ng mga empleyado ko, andito si Miss Maya, ako sasagot sa inyo. Oo, Yun hindi ka yun. mapapagod sa kanila. Hindi ako mapapagod sa kanila. Oo. Kasi well-love ko sila. Oo. Sila yung nagdala sa amin sa maayos na buhay. Oo. So, wala tayong dapat piliin Oo. na natapos na yung transaction, okay na hindi. Ayoko nung may bad sila sa amin impression. Yan ang tinuturo mo sa lahat. Yeah, sa lahat. Nagagalit ako pag hindi sila binabalikan. Magme-message sila sa akin. Yun talaga, kung gusto mo ako magalit, yung may maririnig ako na merong kliyente na nag-message sa page na may problema na hindi nyo agad in-address. Doon ako natitrigger agad. Mm-mm. Bakit niyo pinapabayaan na may mga ganyan? Kasi meron naman talaga kaming team Oo. na nangangasiwa dyan. Oo. So bakit hindi nyo sinabi? Kasi talaga sabi ko sa kanila, bago ko mapalago to, talagang dami kong pinakiusapang tao. And then kung anong dami na ng customer na meron tayo, alagaan nyo. Dapat mas dumami pa. Oo, hindi pwedeng mabawasan yan. Oo, dapat Madagdagan. madagdagan. Okay. Oo. Ikaw nga ay babaeng negosyante sa isang luxury industry na penetrated din naman ng mga kababaihan. Anong pinakamalaking challenge for you sa business na ito? Is it yung dami ninyo sa industry? Or may siraan din ba sa industriya? Papaano? May siraan. And dami din. So, dumiliit na yung Oo, kita oo, dahil yung- sa dami yes, nyo. oo. Paano yung siraan? Yung siraan, halimbawa, kasi ako pag tinanong mo ako doon sa competitor ko, wala akong sasabihin sa kanya. Sasabihin ko, dito sa Mayet. Wala na akong i-comment pa doon, di ba? Yung iba kasi, kung anong sasabihin nila na si Miss Mayet de la Rosa, ganyan. May mga ganon. Nakakarating sa'yo Nakakarating yun. sa akin. Pero ako, in return, sasabihin ko na lang, hayaan mo na lang. Pagpasa Diyos mo na lang yan. Baka balang araw maintindihan niya rin. Kaya pag ako tinanong mo, halimbawa sa competitor ko, dito sa Mayet de la Rosa, wala na akong sasabihin pa. Oo, Ayun, wala yun. kang sasabihin Oo, masama sa oo, iba oo, kahit may sinasabi Oo, sila oo, sa'yo. Dito na lang sa Mayet de la Rosa. Hindi may iwasan ng inggit sa industriyang to. Yes, oo. Oo. Pero minsan, parang sa 30 years, nagalit din ako minsan. Ayun. Minsan pumapatol din ako. Ganon. Oo. Ano yung pinakasagad mo na nangyari na napatulan mo talaga? Pagod na pagod ka na, and then ang dami mo nang itinulong, naging ka na sa kanya, pasensyosa, 'di ba? Tapos biglang-bigla magbabago yung sitwasyon, parang aanuhin ka, kakalabanin ka. Tinulungan mo, tinuruan mo, and then kinalabang ka. Yung mga ganun. So doon ako masyadong sensitive. Okay lang naman sana sa'yo yun kung nagpaalam ng mahal. Yeah, tama, yung mga ganon. Oo. Kasi ako, dapat may delikadesa ka. Dapat yung values na tinuro sa atin ng unang panahon ng ating mga magulang, ng mga ninuno natin, dapat ina-adapt pa rin natin ngayon kahit panahon na ng mga Gen Z or kung ano mang meron ngayon. 'Di ba? Dapat hindi nawawala yung delikadesa. Yeah.
Tsaka yung alam natin kung saan tayo lilingon, Yeah, oo. kung saan tayo galing. Mm. Si Ma'am Mayet de la Rosa ba, curious ako, saang probinsya ka talaga galing? Quezon. Quezon Province. Oo, Chacha. Born Puro, and raised? yeah, puro tuyo ulam ko. Uy, Yan, kaya may favorite ko ano ako, may yan. allergy ako. Ayan, skin Masarap allergy. Oo. yun. Oo. So, yun talaga, grabing hirap ng ano namin, Magulang. ng magulang. Ilang kayo magkakapatid? 5. And lahat ba kayo nasa industriya ng pag-aalahas? Ah, lahat kayo lahat ngayon? na, oo. Sinama mo na sila lahat Sinama sa na, business? sama-sama na kami. Oo, Oo. nagkanya-kanya na rin. Oo. Oo. At ang mga magulang mo nun, anong trabaho? Farmer ang tatay ko. Ang nanay ko ay housewife. Oo. 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 Yung kuya ko lang na kung saan ako trabaho bilang sales lady, siya yung nagpaaral doon sa aking pangalawang kapatid. Chain reaction hanggang mapaaral na Uso ako. yan before Yeah, eh. Di ba oo. panganay, Yeah. magtatapos, paaaralin yung mga ganun kapatid. lang nangyari sa amin. Kaya pagdating sa akin, yung kasunod ko na yung nagpaaral. So bilang pagbayad ng utang na loob, iniwan ko yung career ko, tinulungan ko yung kapatid ko. Yun yun. Inabot ba ng parents mo yung ganito Yeah. kalaki na Mayet de la Rosa? Okay na Oo. sila. Inabutan nila to? Naibigay ko na yung, alam mo yun, makakapagpasaya sa kanila. And then wala na akong regret. So, Happy sila. nakita nila itong success mo? Yeah. Alam ba, DJ Chacha, ng mga bata pa kami, alam mo yung duyan. Na sinasabit lang sa Oo, mga puno, sa dinuduyan. ilalim Oo, ng yun, puno. totoong puno. Oo. Nandun kami, nanay ko. Oo. Ang dami kong gusto. Kasi mahilig ako mag-shorts. Oo. Ang shorts ko, si Rice Zipper. Parang mga 10 years na ata na minana ko doon sa mga kapatid ko. Parang gano'n. Pero Uso gusto ko pa yun rin, eh. gusto ko pa rin yung shorts na yun. Galing sa mga Oo, ate. sa mga ate. Oo. Sabi ko, Noy, gusto ko ng shorts. Gusto ko ng ganito. Gusto kong kumain ng karne. Kasi wala kaming mga ano eh. Puro tuyo. Puro tuyo. Nak, magsikap ka lang balang araw. Lahat ng gusto mo. Gusto ko may tsinelas. Diba? Gusto ko may laruan. Wala kaming laruan. Lahat anak yan. Balang araw, pag nagsikap ka, nag-aral ka, lahat yan, meron ka. Makukuha mo lahat yan. Tumatak yun sa'yo. Tumatak yun sa akin. Yun lang, pagmamahalang talaga at saka 40 years old ako, Oo. ang hiningi kong regalo. Oo. Malaking laruan, malaking manika. Sabi niya, Dahil hindi mo naranasan yun oo, before. kasi gusto ko talaga magkalaruan. Sabi ko, bigyan mo ako ng parang malaking malaki, kasi ang laki ko na manika. Yan. Oo. Yun yung pinakamagandang natanggap ko nung 40 years old ako. And looking back doon sa kung saan ka nagsimula, doon sa Quezon Province, magsasaka si tatay, si nanay ay housewife, hindi ka makabili ng shorts, wala kang sinelas, wala kang laruan. Tapos nandito ka na ngayon. How does it feel? Na lahat ng laruan kaya mong bilhin ngayon. Dapat hindi mo nakakalimutan yung pinanggalingan mo. Para mas nagiging mas mabuti ka pa ring tao. Kasi baka pag nakalimutan mo na yung pinanggalingan mo, baka sa mga nararanasan mo now, baka hindi ka na yun eh. Baka hindi ka na si Mayet de la Rosa. So lagi ko yung binabalikan para kahit nagagalit ako sa mga empleyado ko, sa mga taong makukulit, sa mga taong matitigas ang ulo, lagi kong naalala na maraming nagtiis sa amin, marami ding nagpasensya sa akin ng mga panahong yon. Lagi mong aalalahan yung pinanggalingan mo para compose ka na ikaw pa rin ito noon at ngayon. Ano man ang nangyari. Oo, hindi ka yan. nagbabago. Tapos, sinashare mo yung blessings na meron ka sa mga tao sa paligid mo. Yun lang lagi kong sinasabi. Pero paano nga ba? Kasi how did you maintain it na kahit ito na yung kinikita mo, ganito kadami pera mo, mananatili tayong simple? Para kasi sa akin, lahat yan pinahiram lang eh. Baka alam mo yun, pag masyado kang loud or masyado kang mayabang, baka hindi na sila lumapit sa'yo eh. Yung negosyo natin ng pag-aalahas, hindi lang naman ang customer natin doon, mga mayayaman eh. Ang pinanggagalingan din ng ating mga pera is yung mahihirap eh. Paano sila lalapit sa'yo na hindi ka na mahawakan? Hindi ka ma-reach. Parang hindi ka man lang ma-reach, di ba? So kailangan talagang i-maintain natin yung simplicity, anak. And then yung talaga, napaulit-ulit ako sa kanila. So, hindi na talaga din sila nag-aalahas. Ayaw na rin nila. Oo nga Parang simple-simple na lang. Oo. Kasi kaya siya ganito, nakikita nyo naka-makeup na, punong-puno ng alahas. Kasi nga, ito yung business nila. Pero kung hindi, wala At saka gusto ko pakalat-kalat lang. Ayun Ayoko na may mga security. Ayoko na mga ganon. Hindi lang yun. Yung mga sasakyan nyo, mga simple lang talaga sila. Hindi sila yung loud na magyayabang na ito ang sasakyan ko, dito kami na. Hindi kayo ganun. Ayoko. Kasi baka yung iba, 'di ba? Yung iba okay lang, baka magtrabaho sila
para makuha nila kung anong meron ka rin. Eh yung iba, 'di ba, baka hindi maganda yung epekto sa kanila no'n, 'di ba? So better na ano na lang, simplehan na lang na pwede ko pa rin palang utangan si Miss Mayat or pwede ko pa rin Oo. pang hingan, 'di ba? Oo. Gusto ko kasi yung buhay na ano lang. Kung ano yung ginagawa mo before, gagawin mo pa rin ngayon. Para at least malapit ka pa rin sa mga tao mo. You like sharing your blessings. Yes, kailangan. Kasi pinadaan lang lahat sa akin yan. Wala naman kami yan eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa'yo, yung pinagmulan ko, wala. So lahat ng meron kami ngayon, pinadaan lang yan. Ikaw lang yung pinagkatiwalaan yan. So nasa iyo kung paano mo siya ibabahagi sa ibang tao. Sa mga gusto ring maging kagaya ng kung nasang posisyon ka na from one shop na maliit, ngayon 20 branches na, and you're making a name also sa online world, 'di ba? With your Mayat De La Rosa Facebook pages and website. Anong may a-advise mo sa kanila? Especially yung mga nagsisimula pa lang sa industry or yung gustong magsimula ng jewelry business. Na ano walang madali. Nako, walang madali. Grabe. So sa pinagdaanan ko talagang yung oras nakakain talaga. Grabe. So ano lang, tiyaga lang kayo. At saka dapat ano tayo magiging honest tayo sa ating mga kausap, sa ating mga customer. Sa akin kasi yung iba kasing yung generation ngayon parang ang dali nilang mapagod. Give up. Walang trabaho na madali. Lahat ng dito sa mundong ginagalawan natin, ang daming stress. Mahirap. Mahirap. Walang trabaho na walang stress. Okay. So, kung gusto nyo to at willing kayo na talagang isambutin ng lahat yung mga stress sa pagninegosyo, nandito din yun sa pag-aalahas. So, dapat talaga buo yung loob mo. Kaya mong i-manage yung time mo. Oo. Kailangan kasi hindi lang naman puro Hindi lang puro trabaho. Oo, kailangan may oras may oras ka sa pamilya, anak, Sa asawa. sarili mo. Oo, sa sarili. Oo. So yun ang may ano ko sa inyo. Ano to, kung kinakailangan mo matulog ng 3 oras na lang, yun talaga Yun yun. ang gagawin mo. Yun ang gagawin. Pero hindi naman everyday. Oo. Oo. Focus pati. Hindi yung napakadami mong gusto. Daming iniisip. Ang dami mong iniisip. Focus ka lang. And then mag-research ka. Magbasa-basa ka. Magtanong-tanong ka. Hindi pwedeng, ito gusto ko, ito. Hindi. Kailangan mo pag-aralan. Pag-aralan mo yung mga papasukin mo na negosyo. At mahalin. Devoted ka. Hindi yung gusto ko lang to ngayon. Or Dapat gusto ko to ito. dahil may pera Oo, dito. hindi. Dapat Dapat ganon. paggising mo sa umaga, gusto mo rin siya. Paggising mo after 5 years, gusto mo pa rin siya. Oo, yun. Hindi pwedeng gusto mo lang siya ngayon. Ang daming na-share na wisdom sa atin ni Madam Mayet. Pero Madam, pwede ba silang mag-message on your Facebook page para sa mga, ayun nga, yung mga nagsisimula pa lang and hindi alam where to start nitong business na ito, pwede silang magpatulong sa'yo? Yes. Punta kayo sa Facebook page ng Mayat De La Rosa Fine Jewelry. Nag-a-accept kami ng mga ng mga resellers. Oo. So nagbibigay kami ng mga wholesale price. And then nagtitrain din kami. Tinutulungan namin sila. To start Yeah, up their own jewelry and then meron business. kami na franchise. Franchise, So, of course. pwede na kayo mag-franchise sa amin. So, kung wala ka pa naman, gusto mo lang munang libre, pwede ka rin pumunta sa Mayat De La Rosa. Tinutulungan ko din talaga sila. So, pwede kayo pag dun sa... na magla-live sila sa'yo. Oo, kung saan ka pumupunta. Sa Santa Cruz. Santa Cruz, nandun ako. Willing akong magturo. Doon sa iba, walang bayad. Basta may time, magpa-appointment lang kayo. And then kung gusto nyo naman na talaga mag-franchise, ayan, ready na ang Mayat De La May Rosa. extra money na. Oo. So kung wala pa rin kayong kapital, pwede kayong mag-apply sa amin as reseller. Meron kaming mga branches na pwede kayong mag-live, na hindi nyo kinakailangan mag-out ng pera. Masipag lang kayo. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Mayat De La Rosa, for sharing your story. And ngayon, na-realize ko na hindi lang basta pagmamahal sa alahas ang puhunan dito. Dapat haba rin ng pasensya. Oo, haba ng PC, haba ng pasensya. Dahil iba-ibang tao ang makakadil mo. At yung sakit ng ulo na ibibigay din sa'yo. Sa tao pa lang, sa mga bumibili nga, yung iba hindi mo talaga, iba-ibang klase ng buyer. Kailangan love mo yung ginagawa mo para love mo rin yung mga taong darating sa'yo. Yan. Oo. At yung importansya ng pagmamahal sa clients. Yes. Oo. Di ba? Yung relationship mo with them. Kahit inaaway ka, cool ka lang. Huwag kang papatol. Oo. Hashtag cool ka lang, sabi Cool ni ka lang. Mayat De La Cool Rosa. ka lang. Oo. And ako, I'm sure Mayat De La Rosa will be bigger pa. Mukhang i-claim natin na mas dadami pa ang branches ninyo
sa mga susunod pang taon. Yes, madami nang nagpa-franchise. Yan. Ayan. So thank you very much sa mga support talaga. Lalo ka na, isa Uy, ka rin sa nako, wala nagsusupport pong sa akin. problema. Mm-mm. Oo. Si Madam Mayet po ay nakilala ko dahil lumabas siya sa feed ko. And then nanonood ako sa kanya dahil nga addict din ako sa alas. Nanonood ako sa kanyang Facebook Live. Tapos, binati niya ako online. Oo, tapos parang meron ako ini-inquire na, Madam, magkano po yung ano nyo? Grabe siya mag-asikaso kasi that was the first time na nanood ako sa kanya. Oo. Pero I felt like parang ang tagal na natin magkakilala. Diba? And then, nung nakilala kita, mas dun ko nakita kung sino yung totoong Mayet de la Rosa. So, thank you so much Thank again you. for sharing your story. Yeah. Madam, saan kanila po pwedeng puntahan Nako. at hanapin once again? So, Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Meron po tayong verified na badge para po hindi kayo may scam. And then, meron po tayong mga physical stores. Paki-check na lang po doon sa ating page. Meron po tayong 20 branches na pwede nyo pong puntahan. And kung gusto nyo pong mag-franchise, open na po ang Mayet de la Rosa. So, meron po tayong mga i-open na mga office para po kayo makapag-online. Para help na rin po natin sa mga gustong magnegosyo ng alahas. Siguro po mga 2 months pa. Wow, So, i-announce po namin yan. Sama ako sa opening Oo niya na. naman. Oo, Exciting. Napakagandang balita nun. Yeah. Lalo para sa mga walang pangkapital at gusto Paying back magnegosyo. tayo. Paying back na Thank tayo. you so much for Yeah. doing that. So abangan nyo po yan dito sa mga magaling kayo magbenta halimbawa ng kung ano-ano pero gusto nyo magbenta ng alahas pero wala kayong kapital. Yes. Abangan nyo yung sinasabi na yon ni Miss Mayet de la Rosa. That is very exciting na pwede kayong pumunta doon tas magla-live kayo Yeah. nang wala kayong nilalabas sa kapital. Yes. So sabi nga natin kanina, ang alahas simbolo ng wealth pero ngayong araw na to ang alahas simbolo ng tagumpay ni Miss Mayet de la Rosa. Thank you. Dito po yan sa Straight from the Heart. Thank you so much.